mahal na kaibigan, sa Diyos baong Isang mapagpalang hapon po dito, Barangay Kapalalyan. Narito po ang kabuuan ng The Voice of the New Birth Christian Church dito po sa Barangay Nagtupakan. Hindi man po tayo nakapagsimba kaninang umaga, ang church na po ang lumalapit sa ating barangay na ipinapahayag ang salita ng Diyos, na ipinapangaral ang salita ng Diyos. Libre po namin tinanggap ang salita ng Diyos, kaya libre din po namin ibabahagi ang salita ng Diyos na maraming pinapahatid ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Mapalad ang lugar na to dahil pinapatid ng Diyos ng mga lingkod niya upang ipangaral ang salita ng Diyos na sa darating pala ng panahon, gugunawin ng Diyos ang mundong ito na hindi man lang tayo nakapagsisi at tumalikod sa ating makasalanan, hindi man lang natin natuklasan naunawa ng salita ng Diyos, kaya nagpapatid ng mga lingkod ang Diyos ang malingkod niya upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya mapalad po ang lugar na to dahil isa ito na napili ng Diyos upang ihayag na malaman natin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya hindi po ako yung magsasalita ngayon. Tinatawagan ko po ngayon ang magtuturo ng salita ng Diyos, magbabahagi, walang iba kundi sa Pastor Joe. Naimbag Malam, Barangay Kapalalyan. Yan. Salamat sa Diyos dahil hindi po umulan. Amen. Nakaimbag niya po Diyos. Kapsat. Hallelujah. Nakaimbag launan niya po Diyos. Amen. Binigyan niya tayo ng magandang panahon para tayo po ay makapag-share ng salita ng Diyos dito po. Amen. Hallelujah. Praise. Okay. Inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay makinig sa salita ng Diyos. Hindi naman po ito matagal. Siguro ilang minuto lang po ito. Amen. Magbigay po tayo ng time sa pakikinig ng Word of God dahil ayon nga sa akin kanina, nag-introduce na natanggap po namin libre ang salita ng Diyos at libre po namin ibabahagi po sa inyo ang salita ng Diyos. Amen? Hindi na rin po kami naparito para mag-alok ng relihiyon. Hindi po. Isang dahilan o isang purpose lang kung bakit po tayo naririto. Dahil lang sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Because of the love of God, ay sa buhay ni Jesus Christ, mga kapatid, kung bakit nangyayari ang mga ganitong bagay. Amen? Hallelujah. Kaya, inaanyayahan ko po kayo na tayo po makinig ng panandalian ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Importante lang unay kagabsat, iti sao ti Apo. Amay, iti sao ti Apo kat iso na ti magbigay sa atin ng pag-asa, pagmati yung pag-asa. Opo, di namnama. Amen. Iti sao ti Dios kat mangited iti namnama sa ating mga tao na nabubuhay dito sa lupa. Kaya, mga kapatid, kaibigan, makinig po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Dito po sa John chapter 3 verse 16, ang sinasabi niya po dito sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ang sabi niya po sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo, na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung sinasabi ng Bible na hindi mapapahamak? Ba't sinabi po yun ng salita ng Bible? Ang ibig sabihin, may kapahamakan. Ang Diyos ay gumagawa lang ng remedyo para ang tao ay hindi mapahamak. Kaya, purihin at pasalamatan natin ng Diyos dahil ang Diyos ay gumawa ng remedyo. Ano yung remedyo? Si Jesus Christ
ipinadala ng Diyos Amang nasa langit dito sa lupa 2,000 years ago. This is the good news, kakabsat. Ito po yung magandang balita na ang Panginoong Yesus ay tumating sa daigdig na ito 2,000 years ago na mahigit na nakakaraan nagbigay sa atin ng pag-asa. Bakit nasabi natin nagbigay ng pag-asa? Dahil tayong mga tao sa mundong ito, may minanang kasalanan. At itong kasalanan na minana natin, yun ang magdadala sa atin balang araw sa apoy ng impyerno. Excited ba tayo doon? Okay pa ba sa atin yun? Na meron tayong taglay na kasalanan at yung kasalanan, one day, yun ang magdadala sa iyo sa apoy ng impyerno. Okay po ba yun? Hello? Kapsat, may impyerno na sinasabi ng Biblia. Sino yung pupunta sa impyerno? Yung walang reliyon? Kapsat, hindi po basihan ng relihiyon. Bakit pupunta ang tao? Dahil may reliyon ako, pupunta ako sa langit. Hindi po mga kapatid. Kung bakit ka pupunta kung bakit pupunta ang tao sa langit? Dahil pinatawad ang kanyang kasalanan. Bakit pupunta ang tao sa langit? Kabalikod siya sa kasamaan yung mga masasama niyang buhay. Bakit siya pupunta ng langit? Dahil sumampalataya siya yung boss ng mga anghel sa langit. Ang sinampalatayanan niya, yung Panginoon ng langit, yung Diyos ng langit, yung pinagmumulan ng buhay. Amen. Kaya sabi natin sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, kanino? Kay Jesus Christ. Hindi sa mga relihiyon natin. Ang mga relihiyon natin, nakakatulong lang yon para i-deliver ang Word of God. Pero ang ginagawa ni Satanas sa mga relihiyon, binabaluktot niya ang Word of God. Kaya minsan may mababalitaan tayo dyan sa news, sa mga TV, isang religious leader ng rape. Diba? May mga ganyang balita. Mga religious leader ng iba't ibang religion. Ng abuso, may ni-rape. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang sumampalataya kay Jesus Christ, hindi po sa relihiyon natin. Amen. Ang nagliligtas, yung pinako sa krus. Kaya binubuhay ng Diyos araw-araw, binubuhay niya tayo araw-araw, pag-isip mo ng umaga, may hininga pang dumadali sa katawan mo, yan sa ilong mo, dahil nais ng Diyos na makilala mo siya. Amen. Kung bakit niya tayo binubuhay ng Diyos, hindi lahat ng tao, pag-isip ng umaga, may buhay pa. Sa mundong ito, araw-araw may namamatay. Opo. Manood ka ng news, lalo na international news. Araw-araw sa mundong ito, sa ibabaw ng earth may namamatay. At may ipinapanganak din. Tama po? Habang binubuhay tayo ng Diyos, dapat kilalanin mo yung lumikha ng buhay mo. Kaya sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 1, Samuel. remember your Creator of the days of your youth. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa araw ng iyong kalakasan, ng iyong kabataan. Amen. Saka lang ako maglilingkod kay Lord kapag wala na yung huli ng buhay ko na. Yung bugod-bugod na ako, yung sobrang tanda ko na. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, pag dumating sa iyo, pakinggan mo at sundin mo sa buhay mo. Amen. Dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayo mapahamak sa apoy ng impyerno. Ayaw ng Panginoon na mapahamak ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno kung bakit ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Amen. Kaya ang Diyos po ay nagmamahal sa ating mga buhay dito sa lupa kung bakit po tayo nakakarinig ng Word of God. Amen. Hindi lahat ng tao nakakarinig ng salita ng Diyos, kaya napakapalad natin. Kung may dumarating sa atin na salita ng Diyos, ang ibig sabihin nun, mahal ka ng Diyos, ayaw ka niyang mapahamak sa apoy ng impyerno. Ito po ang sabi ng Biblia sa Lucas, Mark chapter 8, verse 36, makuha mo man ang kayamanan ng mundong ito. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno, useless. Mama, ano ba yung pinapangarap ng isang tao? Gusto ko magkaroon ng milyon sa bangko. Magkaroon ng malalaking bahay. Maraming ari-arian. Balat, ano tayo, mga bata tayo, nangarap tayo, tama? Gusto kong yumaman.
Ang sabi ng Bible, makuha mo man ang kayamanan ng daigdig na ito, pumapunta ka naman sa apoy ng impyerno dahil wala kang panahon sa Diyos. Useless and spiritual. Maliit lang ang buhay. Maikli lang ang buhay sa mundo ito. Tapos yung resulta niya, na kapag hindi mo nahanap ang Diyos sa buhay mo, hindi mo nahanap yung tagapagligtas ng kaluluwa mo, yung resulta ng maikling buhay na sa pag-enjoy mo, dito sa mundong ito, nagpakasaya ka ng nagpakasasa ka sa buhay na ito, yung resulta niya, habang buhay ka magdurusa sa apoy ng impyerno na sumisigaw. Ano bang impyerno? Dagat po ba? May tubig. Kapag ipipicture mo si isipang impyerno, ang impyerno, ito po ay yung nakita kayo ng vulkan na active na vulkan na yung mga lava niya. Diba? Talaga yung apoy. Tignan nyo, ganun ang impyerno, parang dagat na hindi tubig. Naglalagablab ng mga lava ng apoy. Ang supplier, sabi ng Bible. Mga kapatid, kung bakit ang Diyos nangingialam sa buhay natin, nagpapadala ng Diyos ng mga mangaral ng salita ng Diyos para unawain mo. Tignan natin ang ating sarili. Baka mamaya, papunta na pala sa apoy ng impyerno dahil nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Amen! Bigyan mo panahon kung nagbibigay ka ng panahon sa pagtatrabaho, nagbibigay tayo ng panahon sa pag-unlad ng ating buhay, nagbibigay ka ng panahon sa pag-aaral ng mga estudyante, magbigay din tayo ng panahon sa mga spiritual na bagay. Yung spiritual na buhay, dahil yung pagtatrabaho natin, yung talino natin, yung diskarte natin, yung galing mo, yung kilala ang pangalan mo sa lugar, hindi iyon magliligtas balang araw sa iyo sa impyerno. Amen. Eh magkaroon tayo ng panahon sa mga spiritual na bagay. Pag sinabing spiritual, kilalanin mo yung manlilikha ng buhay mo. Amen. Hallelujah. Eh mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw kanyang mapahamak balang araw sa apoy ng impyerno. Ang sabi niya doon sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya kay Jesus Christ, hindi sa relihiyon na, kay Jesus Christ, sabi niya po doon, ay hindi mapapahamak. Ano yung papahamak ng impyerno? Kundi, sabi niya pa doon, lahat ng mga sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Eternal life. Ano po ba yung eternal life? Yes! Ang sabi ng pastor, nung narinig ko sa kanyang pangangaral, magkakaroon na ako ng eternal life. Habang buhay ko, magkakaroon ako ng 500 years, 1,000 years sa mundo. Hindi po yun. Hindi ganun ang eternal life. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, naranasan mo dito sa lupa yung kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Yung may kakayanan kang tanggihan ng kasalanan. Ang kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diablo, ni Satanas, yung gita ni Satanas, hindi natatalab sa'yo. Yung venom ni Satanas, ang kasalanan, hindi tatalab sa'yo. Yung impyerno, hindi tatalab sa'yo. Kung may buhay ka ng walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Buhay na katulad sa Diyos. Life of God. Kaya hindi basta-basta sa mga kapatid, pinag-uusapan natin. Hindi pagre-relihiyon ito. Ang pinag-uusapan natin dito, buhay sa Diyos. Ang tao minsan lang mabuhay. Tama po, isa lang ang buhay ng tao sa mundo. Hindi po siya, katulad ng pusa, sabi na, siya ang buhay daw ng pusa. Hindi po. Isang beses lang mabubuhay ang tao. Tapos pupunta lang ng impyerno. Kalumos-muros sa pamumuhay, kahabag-habag na pamumuhay. Bakit? Nagpakasasa siya ng mundo, nagpakasaya na. Hindi niya kinilala ang Panginoon na tagapagligtas yung pinako ng krus na nag-alay ng buhay para sa kanya. Kakabisan, hindi basta-basta yung maipako ka sa krus. Parang ganito siya. Yung nag-iisa mong anak, ialay mo, ihahandog mo para mabuhay lang yung lahat. Ito yung ginawa niya ng amang nasa langit,
sinakripisyo niya ang bugtong na anak si Jesus Christ na mamatay sa krus, wala naman siyang kasalanan. Kasi kung i-research mo nung panahon nila Apostol Pedro, ang mga pinapako sa krus, yun lang may mga matitindi ang kasalanan. Yung panahon natin ngayon, wala na kasing bitay, no? Electric sa yung kinukuryente, ano? Kasi sa panahon nila, yun yung hatol ng mga matinding kasalanan. Noon, nagkaroon dito sa Pilipinas yung bitay, di ba? Kung panahon naman nila, hindi bitay, krus. Pinapako sa krus kapag nakagawa ka ng matinding kasalanan. Ang meaning ng krus, kamatayan. Kapag makakita ka ng krus, mayroong mamamatay. Ganun, yun ang kahulugan ng krus. Amen. Yun ang kahulugan ng krus. Death. Na kailangan tayong mga tao pumunta rin sa cross ni Jesus Christ. Ano yung cross ni Jesus Christ? Pag pupunta ka, idadalhin mo yung sarili mo na kailangan kang mamatay sa iyong masamang pag-ugali, masamang buhay. At bibigyan ka ng Diyos ng bagong buhay. Yung dati mong buhay na masama, yung dating buhay nating masama, kailangan yun mamatay sa krus. Hindi mo na yung ipamumuhay, isusurrender mo yun sa Panginoon. Lord, sinusurrender ko ang buhay ko sa iyo. Kailangan mo ang cross ni Jesus Christ. Kailangan mong mamatay sa dati nating masamang pamumuhay. Amen! Kaya may tinatawag na pagbabago ng buhay. Kaya ang isang tao na nakakilala kay Jesus Christ, mababago ang kanyang buhay. Yung mga taong nakakulong sa mga city jail, sa mga provincial jail, nung nakilala nila si Jesus Christ, dahil lagi silang nakikinig ng Word of God sa mga Bible study, nung lumabas sila, nakalaya sila yung iba naging pastor na, may bagong buhay na, may mga bagong buhay na naranasan nila. At hindi nila na ginagawa yung dating masamang ginawa nila, kaya sila nakulong. Kaya makikita natin bakit nagkaroon ng bagong buhay ang isang tao dahil may narinig siyang Word of God. Kaya napakahalaga ang makinig ng salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Yung Ebanghelyo ni Jesus. The Gospel of the Lord Jesus Christ. Dahil sabi ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the Gospel of Christ, for it's the power of God. Ito daw po ay kapangyarihan ng Diyos. Alin? Yung Ebanghelyo ni Jesus, yung Gospel ni Jesus Christ. Amen. Kaya sabi ng Bible, kailangan nating makinig ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo ni Jesus. Amen? Bakit? Darating ang pananampalataya. At kung may pananampalataya ka, maaari kang maligtas. At kung may pananampalataya ka, pwede ka rin gumaling sa sakit mo. Marami pa rin pong gumaling dahil sa may pananampalataya sila. Dahil sa pananampalataya, makakalaya ka sa trabaho o sa pagpokontrol ni Satanas sa buhay mo. Dahil sa pananampalataya. Ang tanong, nabibili ba yung pananampalataya? Pagkatangan, pamati, kung siguro may mabibili lang sa putika, bibili tayo, no? Dahil sabi ng Biblia, sa pamagitan ng pananampalataya, naliligtas ang tao. Dahil sa pananampalataya, gumagaling sa sakit ang tao. Pagkatangan kita, sa butika, yung pananampalataya is faith. Yung tinutukoy na pananampalataya sa Biblia, nagmumula kay Jesus Christ, hindi galing sa reliyon natin. Pananampalataya galing kay Jesus Christ. Kay Kristo, kay Jesus Christ. Yung pinako sa krus. Amen. E kung gusto natin maligtas mula doon sa kasamaan, sa kasalanan, at kasalanan na kapag ang tao nagpapatuloy sa kasalanan, hindi niya kinilala ang Panginoon, hindi siya tumalikod sa kasalanan, sa kasamaan niya, ang dulo ng buhay niya sa apoy ng impyerno. Kaya ayaw natin pumunta balang araw sa apoy ng impyerno. Ito na yung panahon na sumampalataya tayo kay Jesus Christ.
Ito na yung panahon na tumalikod tayo sa kasalanan natin. Hello? Opo. Kasi anytime, hindi natin alam ang araw ng bukas, hindi natin alam ang buhay natin dito sa lupa. Yung nasabi nga nila, kasama mo ngayon nagkakape, kinabukasan pinagkakapehan na. Kasama mo ngayon nagkikipagkwentuhan. Sa mga susunod, pinagkikwentuhan na. Ipinapakita talaga ng salita ng Diyos na ang buhay ng tao ay napakaikli lang sa mundong ito. Tapos mapupunta lang sa impyerno. Mga kabsat, kaibigan, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag, mapupunta ka lang sa api ng impyerno. Kaya gawin natin ang paraan dahil minahal ka ng Diyos. Sa paanong paraan, nakakarinig ka ng Word of God. Hindi natin ito plano. Plano ito ng Diyos kung bakit may mga ganitong pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil concerned siya sa iyong kaluluwa. Amen. From day one, nung nag-start po tayo dito, hindi po kami nanghingi ng pera. Amen. Pagmamahal ng Diyos ang pangyayaring mga ganitong bagay. Dahil ayaw kanyang mapahamak sa akin ng gobyerno. Kung siguro iisipin natin yung kapakanan namin, at bakit pa kami pupunta doon, anong pakinabang namin? Magagastos kami ng gasolina. Amen? Maglalaan kami ng oras. Magpaganda, magpahinga, araw ng linggo, may service kanina, pagod eh. Oh, tapos pupunta ka pa ng hapon, magagasolina, gagastos ka pa. Tapos wala na naman makikinig. Kung isipin namin yung sarili namin, susundin namin, pwede yun. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, nangyayari ang mga ganitong bagay. Amen. Nakakarinig ka ng Word of God. Nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, pati yun ang magliligtas sa atin. Isalakan na kanto, hindi sa uti apo kakapsat. Amen. Kaya kakapsat, dapat tayong concern. Sino po ba yung interesado? Kapag may sakit ang tao, sino yung interesado? Yung may sakit o yung doktor? Gumaling. Yung pasyenteng may sakit o yung doktor? Sino yung interesadong gumaling? Yung doktor o yung pasyente? Mas interesado yung pasyente. Kasi siya'y may sakit. Yung doktor, wala ka, doktor pa rin yun. Kung lalo na kung doktor siya ng gobyerno, doktor ng government, sasahod at sasahod pa rin siya kasi nga kahit walang pasyente, kung siya'y doktor ng gobyerno, sasahod pa rin niya ng monthly. Pero yung pasyente, kung hindi niya asikasuhin yung sakit niya, lalala yung sakit niya. Kaya ang may interesado, yung pasyenteng may sakit. Tayo po mga kapatid, kaibigan, may sakit tayo spiritual. At kung sakit na spiritual nito, kapag lumala ito, papunta to ng impyerno. Kung hindi tayo magagamot, kung hindi tayo malaknan, hindi tayo magamutan sa ating mga sakit spiritual. Ano yun? May gumagawa tayo ng kasamaan, ng kasalanan. Yun yung matagal na virus na lumalaganap noon pa man. Ito yung virus na matinding virus sa buhay ng tao. Ano yun? Kasalanan. Sin. S-I-N. Sin. Kasalanan. Hindi porket pero ngayon ka, pupunta ka na ng langit, ay gumagawa naman ng kasalanan. Ang sabi ng Bible, ang nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay kampo ng diablo. Ang sabi ng Bible sa 1 John chapter 3 verse 8, amin tayong matatawag, magbasbasol aya. Amen. Lahat tayong tao kasi nga nahulog tayong lahat sa kasalanan. Yung iti parabor iti apo. Yung good news. May pag-asa para mahugasan, malinisan, mapatawad ang ating kasalanan. Ano yung pag-asa? Jesus Christ. Nag-alay ng buhay sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kabigyan mo halaga yun. Kakapsat, sinibiyag ka pa, sinibiyag tayo pa, nakapigsa tayo pa. Amen. Ngayong malakas pa tayo, magbigay ka ng panahon sa Diyos. Amen. Gusto ko ulitin na naman, hindi ka kayang iligtas ng iyong galing, yung diskarte, yung kilala, yung pangalan mo sa mundo nito, sa lugar na ito,
yung sipag mo, hindi kanya kayang iligtas balang araw doon sa apoy ng impyerno. Ang may kakayanan lang si Jesus Christ. Amen? Kaya habang binubuhay ka ni Jesus Christ, araw-araw, magbigay ka ng panahon na kilalanin natin siya. Amen? Mataydayaw iti ako. Hallelujah. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Iligtas niya tayo mula sa kapahamakan sa apoy ng impyerno at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Eternal life it is the power of God. Ito yung kapangyarihan ng Diyos, yung eternal life. Buhay ng Diyos. Amen? Kaya higit pa to sa pagre-relihiyon. Buhay ang pinag-uusapan, buhay sa Diyos. At kung wala tayong buhay ng Diyos, hindi tayo kailanman makakapunta sa kaharian ng langit. Hindi po. Kahit sabihin, kung namatay ng isang tao, tapos tawagin mo pa yung mga religious leader, iba't ibang mga reliyon, na magpipray sa'yo kapag namatay ng tao, hindi yan, may salakan. Hindi niya kayang isalakan sa pray, pagpipray mo lang, patay, hindi ko. Ngayong buhay pa ang tao, ngayon ang pag-asa. Kasi pagpatay ng tao, wala nang pag-asa yun. Kahit magbayad ka ng special prayer, wala nang pag-asa yun. Ang taong buhay, may pag-asa pa. Amen. Umalikod ka, pagsisihan mo ang kasalanan mo, tatikuran mo ang kasalanan mo, mga kasama na ginagawa ng tao, tatikuran niya, pagsisihan niya, at tangkapin si Jesus bilang Panginoon ng kanyang buhay. Amen. Bakit? Nasa kanya ang buhay na walang hanggan. Nasa kanya ang katwiran, the righteousness of God, na hayag doon sa buhay ni Jesus. Amen? Kaya barangay Kapalalian, sa lahat ng pamilya dito, binugon tayo niya po Diyos. Amen? Hanapin mo ang Diyos. Saka ka lang lalapit sa Diyos kapag may kailangan ka. Hindi maganda po yun. Yung malala na yung sakit natin, doon ka lang lalapit sa Diyos. Apo, malaitan na. Ang kagapsat, tatangaon pa yung sakit mo. Wala ka pang malalang kalalagayan, ngayon yung panahon ilapit mong buhay mo sa Diyos. Amen. Nagka-problema ka sa pamilya, kapsat, kahit wala ka pang problema, dapat dito ka na lumalapit sa Diyos. Amen. Narinig mo ang word of God, Lord, patawarin mo ako sa nagagawa kong kasalanan. Amen. Kasalanan ang dahilan kung bakit hindi tayo pinapakinggan sa ating mga dalangin. Di ba nagpipray tayo? Mayroon tayong mga prayer, matagal na prayer. Hindi pa sinasagot ng Diyos yung prayer mo. Bakit? Dahil humahadlang kasalanan. Adati, hadlang. Meron ano? Ano yung mga hirap yun? Basta may humahadlang. Hangamang po Diyos, dahil takararag mo, adagaming harang. Ano yung harang doon? Kasalanan. Kasalanan. Basol. Di basol, itiga po, kapahanga dengdeng niya po Diyos, nagitikar kararad po. Amen? Kaya niya po Diyos, ang babawi ka, itibasol. Amen? Amen? Hindi na nga tayo nakaranas ng mayroong milyon sa bangko. Hindi ka na nga nakaranas ng mansion na bahay, nakaranas ng mga magagarang sasakyan, mga maraming ari-arian, hektarya-hektaryang lupa, tapos pupunta pa tayo ng impyerno. Worse na buhay. Kahabag-habag na buhay. Amen. Mas okay sana kung hindi mo man naranasan yon, kung iniligtas ka naman ng Panginoon mula sa kasalanan, sa kasamaan, okay na yun. Amen. Hindi ka man nakaranas sa maraming pera sa mundong ito. Kung may Diyos ka naman sa buhay mo, magliligtas sa'yo, the best yun ang buhay. Amen. Hindi nasusukat ang buhay ng tao sa kayamanan. Hindi po doon nasusukat ang buhay ng tao sa kayamanan. Nasusukat ito doon sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na buhay, yung nandun ka sa kalooban ng Diyos. Nasa loob ka ng kalooban ng Diyos. In the will of God. Naunawaan mo ang kalooban, ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Na may ijay. If apay, adati Diyos isang tayo. Adamang isagot, ito'y pangangailangan tayo. Merong nagpo-provide ng pangangailangan natin. Kapag nagkukulang ka ng kagalakan, kasiyahan sa puso mo, ipoprovide ng Diyos yan. Pag nagkukulang ka ng kapayapaan, ang Diyos magbibigay ng kapayapaan sa puso mo, ang dandanan ka. Kahit mayaman ka, kung wala ka namang kapayapaan, puro danag, taunag na puso,
useless din ang buhay. Ang maraming mayayaman, takot na takot lumabas. Kaya kapag lalabas yung mga mayayaman, may mga security guard sila. Dami nilang security guard. Bakit? Wala silang kapayapaan. Kaya mas mapalad tayo sa mga mayayaman. Amen. Uray awang ka doon pag diba, may kapayapaan ka. Uray, anya pa pala, papuntahan ka na. Awandanan mo. Amen. Hallelujah. May mayat ng absat mo ni Apo Diyos. Ipagariyan ng puso. Paghariin natin ang Diyos, si Jesus, si Jesus Christ sa puso natin, makikita mo ang pagliligtas ng Panginoon sa buhay natin. Pangalawa, kung maninindigan ka na siyang susundin mo sa buhay mo, pati pamilya mo, isalakan ang pamilya. Amen. May sinabi sa Bible, may kwento sa Bible sa Acts chapter 16 verse 31. Ang sabi niya doon, meron kasi doon na jail guard. Guardia doon sa kulungan. Kaya sa panahon nila Apostol Pablo, nakulong kasi sila. Kaso lang dahil sa pagpipray nila Apostol Pablo, tinulungan sila ng anghel na makalaya sa kulungan. Natanggal yung lock ng kulungan. Kapag ikaw ay guardia sa kulungan, kapag nakatakas yung nakakulong, napatakas mo, papatayin ka ng mga namumuno ng panahon na yun. Ngayon, ang sabi pa ito ng guardia ito, sabi niya kay Apostol Pablo, nakatakas na sila eh. Paano ako maliligtas? Sabi niya, kasanunap na isalakan. Ang sabi po niya, Apostol Pablo, sumampalataya ka kay Jesus Christ, kina Apo Jesus, pamati ka kina Apo Jesus, sika, hindi pamilyam, isalakan ko na. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Anong sabi ni Apostol Pablo? Mamati ka kina Apo Jesus. Sumampalataya kay Jesus Christ. Amen. Sumampalataya tayo kay Jesus Christ. Sabi niya doon, ikaw, sika, hindi pamilya, isalakan ko na. Amen. Sa pananampalataya, naliligtas na tao. Kaya kung walang taong maniniwala sa Diyos, walang taong susunod kay Jesus Christ, kaasi naging pamilya tayo. Paglaki ng mga anak natin, pupunta lang pala sa apoy ng impyerno. Bakit? Wala silang takot sa Diyos. Gagawa lang sila ng gawa ng kasalanan. Ang dulo nun, mapupunta lang sa impyerno. Yes. Kaya tayo mga magulang, tayo mga naganda. Si tayo kumati umun-una, kakabsat, nagbiro kinapo Diyos. Amen. Tayong mga magulang, ang lalapit sa Diyos, humingi ng habag sa Diyos. Lord, baguhin mo ang mga buhay po namin. Tulungan mo ang mga puso po namin na mahalin ka. Sundin yung mga utos mo. Amen. Makikapilya, agbasa ti Biblia, agkararag, kinapo Diyos, inal daw. Apo, isalakan mo ti kararwang. Isalakan mo ang anak na Apo. Amen. At kung walang makita ang Diyos sa henerasyon natin ganun, darating yung panahon, ang daming mapahamak sa impyerno. Amen. Naghahanap ng Diyos ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Nagigay ayatin na ni Apo Diyos. Nagigayat na agserbi ni Apo Diyos. Amen. Amen. Yun yung pinakamagandang pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang paglingkuran ng Diyos na nagbigay ng buhay mo, ng buhay natin lahat. Amen. Tandaan natin ang kapsat ni Apo Diyos, kontrolado na amin nga banang ito yung kapagkidala. Opo, lumakay. Ayaw ni Apo Diyos ipiyag kayo. Kaya na kapendisyon. Kaya na isabot amin ang pangangailangan natin dito sa buhay natin dito sa lupa. Pagin sa pamilya natin. Amen. Man nakabalin natin. Apay, maritrigaw ng tao, gamin adati lunod. May sumpa. Merong curse. Yung curse, yun yung kasalanan. Kapag naikat di curse, naikat di lunod, naikat niya po Diyos, pinakawan na po Diyos, nagibasbason tayo, di curse, di lunod, magiging di bendisyon niya po Diyos. Umay. Yes, pagpapay sa ating kapatid. Maraming nakaranas. Akala natin, porket mayaman na yung tao, provided yung kanilang pangangailangan, wala na yung silang sumpa. Hindi ba po yun? May sumpa. At ang sumpang ito, yun yung magdadala sa kanya balang araw sa apoy ng impyerno.
Amen. Ano yung sumpa? Kasalanan. Baso. Amen. Kung natin Biblia, good news, ang sino mang sumampalataya kay Jesus, ikatin na nito amin nagbigay lunod Biblia kita. Amen. Tanggalin niya yung the power of the darkness, yung kapangyarihan ng kadiliman, yung kapangyarihan ni Satanas sa buhay ng tao, tatanggalin niya ng Diyos. Puputulin niya ng Diyos. Amen. Kaya, umuna, agsuko tayo tibiyag tayo kinapod Diyos. Isuko tayo itibiyag tayo kinapod Diyos. Isurrender tayo kakabsat, itibiyag tayo kinapod Diyos. Kata nga panahon, nuhaan ka nga humakbang, biyag nga nasantuan nga biyag, makadiyos na buhay. Kung hindi ka hakbang sa makadiyos na buhay, hindi ka lalapit sa Diyos, sa susunod na henerasyon, sasamahan ang sasamang tao. Opo. Kung hindi ka hakbang sa pagbabago ngayon, yung ngayong panahon ito, sa susunod na taon, lalong papasama ang tao. Yung anak natin, lalong sasama ang mga anak natin. Kung ano ka ngayon, kung ano tayo ngayon, dodoble ang susunod. Ganon ang mundo ngayon. Nasa huling panahon na tayo, sabi ng Bible. We are in the last days. Malapit ang darating si Jesus Christ. Sana maabutan ka na may nabago ng buhay mo. Sana maabutan tayo ni Jesus Christ sa mundong ito na sumasampalataya ka na sa Kanya. Kasi kapag naabutan niya tayo gumagawa ng masama, yung end ng buhay natin, yung end ng hininga natin sa mundong ito, kapag may kasalanan na dapat tayo, sa apoy ng impyerno po ang pagkakaan. Ayaw at sa gusto mo talaga na. Yun ang sabi ng Biblia. Hindi reliyon ang pinag-usapan ng sistema. Dahil may reliyon ka, hindi ka na pupunta ng impyerno. Hindi po yun. Dahil, bakit pupunta ang tao sa impyerno? Dahil nagpapatuloy siya sa kasalanan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi kailanman nagkamali ang Bible. Totoo, sa totoo ba ang Biblia? Kaya pag pumunta ka sa hukuman, sa korte, sino po yung nakaranas pumunta ng korte? Bago sila mag-testify, mag-witness, ipapatong muna ng judge yung Bible. Magsasabi ka ng katotohanan. Tama po? Ba, yun doon sa korte, sa court. Sabihin ng judge, ipapatong ang Bible, pawang katotohanan lang ang sasabihin. Bible ang ginagamit. Hindi kailanman nagkamali ang Biblia. Kung sinabi ng Diyos dito sa Biblia, yes, totoo po, tao ang nagsulat ng Biblia. Pero yung nagsulat na yung tao na yun, sinamahan siya ng Diyos kung paano niya nasulat yan. Sinamahan siya ng Espiritu ng Diyos. Inspired by God, by the Spirit of God, pagkasulat ang Biblia. Ang Diyos ang kumontrol. Amen? Kaya mga kapsat, may paisip ay magpagat sa Diyos. Dapat hanapin natin ang Diyos sa buhay natin. Kasi hindi habang buhay, malakas ka. Amen? Ang tanong, pag kinuha na ng Diyos yung buhay natin, sigurado po ba tayo sa langit ang punta natin? Ang mahirap pa nito, tayo na ngayon nakarinig ng Word of God, hindi pa tayo kumilos. Tapos sa yung mga anak natin. Ikaw nga ang gagamitin ng Diyos sa pamilya mo, hindi akala natin si pastor. Hindi. Kung bakit ang pastor, ang mga lingkod ng Diyos na nangaral ng Word of God, sa mga nakarinig, sila ang gagamitin ng Diyos. Ikaw yung mag-pray sa mga anak mo. Apo, isalaga mo na biti anak ko. Ang kumangak baling na dakas itibiyag ka. Amen? Kaya simulan natin yung lumakbang sa pagbabago. Sa susunod na taon, kung hindi ka hakbang, lalala ang buhay ng tao, lalong magpapakasama. Pahirap ng pahirap ang buhay ng tao sa mga susunod na panahon. Pahirap ang pahirap. Kaya mas maganda na lang, ilapit mo sa Diyos ang buhay. Amen? Kaya sapat ni Apo Diyos lahat ng pangangailangan mo dito sa lupa. Pati pamilya, kaya kang buhay. Amen? Hallelujah. May mayat yung kapsat mo ada ni Apo Diyos kanina. At bibiyag ka dito yung rabaw ni Daga. Kasama mo ni Apo Diyos. Amen? Jesus Christ ang pamunta yung kapsat. Siya yung nagbayad sa iyo ng iyong kasalanan doon sa krus. Kita yung aming natatao, nakita ni Apo Jesus. Yung kasalanan mo, kasalanan nating lahat,
Hindi natin kayang iligtas natin yung sarili natin sa apoy ng impyerno dahil sa kasalanan. Inaramid ni Apo Jesus, J. Cruz. Sinupot na ka. Amen. Tinubos ka niya sa krus ng Kalbaryo. Nag-alay siya ng buhay, kaya pahalaga natin. Amen. Kaya ulitin ko ulit yung sabi ng binasa natin, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ, ay hindi mapapahamak. Amen? Kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makakaiwas ka balang araw sa apoy ng impyerno. Amen? Hallelujah. Kaya makapsat, encourage ko po kayo, kanahin tayo kung mga pinagpisaw ti Amo. Amen? At i-share the word of God ito'y, kapantayog, tinag. Awa magbayad, makapsat, libre. Libre ito'y. Amen? Wala nung day one, pumunta tayo, hindi po kami nanghingi ng pera. Hindi namin pinababayad ang salita ng Diyos. Libre po namin tinanggap. Libre po namin kapahag siya. Nandito po kami para ipanalangin kayo. Amen. Pag-pray kayo ni Apo Diyos, pag-pray kayo namin na sumaya at ito, itibiyag kayo itirabaw tinaga. Amen. Kasi tayo matatawag, birokan tayo ni Apo Diyos. Birokan tayo na. Siya ang pag-asa natin. Amen. Siya yung pag-asa natin. Let us pray tayo yung manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, Diyos na banal. Na sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, salamat po na ipinahayag mo, na ipangaral ang iyong salita sa hapon ito, dito sa Barangay Kapalalian. At sa lahat ng mga nakinig, Panginoon, i-bless mo ang kanilang mga buhay, kanilang mga puso, sa kanilang pakikinig ng iyong salita. Ang Apo, itibiyag na. Alam mo ang kalalagayan nila, Panginoon. Alam mo ang takbo ng buhay po nila. Kayo, Diyos na banal, tulungan niyo po sila na makilala kanila ng lubusan. Apo Diyos, luktan, nagtapos-puso na aming Apo. Luktan mo, Apo, nagtapos-puso mi. Na ikaw, Panginoon, ang aming mahalin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi magpatuloy sa kasalanan. Layuan po namin ang mga kasalanan ni Diyos sapagkat ito ang magpapahamak sa amin, o Diyos, apoy ng impyerno. Kay Lord, tulungan mo, Panginoon, ang bawat nakinig ng tulungan. Ang lahat ng pamilya dito, Panginoon, ang mga pamilya dito, Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso. Iligtas niyo po sila, Panginoon, sa kalalagayan po nila. Na makilala ka pa nila, Panginoon, na kung sino ka, Panginoon Jesus, sa aming buhay. Ikaw ang nagbigay ng buhay na ito, Panginoon, at ikaw din ang kukuha ng buhay na ito. Kay Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Ituwid mo ang aming pamumuhay. Ilayo mo kami sa masama. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, pusong maunawain, Panginoon, sa salita mo. Umuunawa, O Diyos, sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. I-bless mo ang buhay ng mga tao dito. Tulungan mo, Panginoon, ang kanilang mga hanap buhay sa pagpuprovide ng kanilang pangangailangan at sa may mga estudyante, Panginoon, nag-aaral. Lord, salamat po. Maging sa mga mayroong karamdaman, sakit, Panginoon, sa kanilang katawan. O Diyos na manal, likhain mo sa kanilang mga puso ang pananampalataya. Sapagkat ang sabi mo sa iyong banal na kasulatan, sa pamanggitan ng pananampalataya, umagaling ang mga sakit at karamdaman. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita. Lord, sumampalataya kami. Tanggapin namin ang iyong salita sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Diyos, ang mga nakinig ng salita mo sa hapon nito. Salamat, Panginoon. Maging mga opisyales ng Barangay Kapalalian, Panginoon, wag niyo po silang pabayaan. Kundi, Lord, protectionan niyo po sila. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Nagampanan po nila ang kanilang tungkulin ng maayos, Panginoon. Lord, samahan niyo po itong mga ito, Panginoon. Magmula sa kapitan, kagawad, hanggang sa pinakamababang tungkulin ng barangay. Lord, we pray ang protection sa kanila. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga pamilyang ililigtas mo at one day natatawagin mo maglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. Palahin po tayo ng Diyos.